Sa mga lugar na tanyag sa Pilipinas, ang Banawe Rice Terraces ay isang likha ng kultura at kasaysayan na hindi matatawaran. Sumunod ang Chocolate Hills sa Bohol, isang kakaibang tanawin na puno ng mga burol na tila tsokolate tuwing tag-init. Ang Intramuros sa Maynila ay nagbibigay ng sulyap sa kasaysayan ng Pilipinas, puno ng mga makasaysayang gusali at mga kwento ng nakaraan. Ang Tubataha Reefs Natural Park ay isang UNESCO World Heritage Site, tahanan ng napakalawak na yaman ng dagat at mga kamanghamanghang tanawin sa ilalim ng tubig. Ang Matmayon ay kilala sa kanyang perpektong hugis at isang simbolo ng kagandahan ng kalikasan sa Pilipinas, umaakit ng mga turista mula sa buong mundo. Sa 100 Islands National Park, ang mga isla ay tila mga hiyas sa karagatang asul, nag-aalok ng mga pagkakataon para sa mga tubig at pakikipagsapalaran sa kalikasan. Ang mga rice terraces ng Batad ay isang pambihirang likha ng tao, nagbibigay ng inspirasyon sa mga bisita sa kanilang kahusayan sa agrikultura at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Ang Puerto Princesa Subterranean River National Park ay isang likas na yaman na kilala sa kanyang natatanging kuweba at mga magagandang tanawin, bahagi ng UNESCO World Heritage Site. Sa Sinulog Festival ng Cebu, ang buong lungsod ay puno ng kasiyahan at kultura, isang pagdiriwang na nagpapakita ng yaman ng tradisyon ng Pilipinas. Sa pagsikat ng araw, ang mga rice terraces ng Banawe ay nagiging tila isang obra maestra, nagpapahiwatig ng kahusayan ng mga ninuno ng mga Pilipino sa agrikultura. Ang El Nido sa Palawan ay kilala bilang isang paraiso para sa mga mahilig sa kalikasan, punong-puno ng mga nakatagong yate at kamanghamanghang tanawin. Ang Chocolate Hills ng Bohol ay isa sa mga pinakakakaibang likha ng kalikasan sa Pilipinas, umiinog sa mga alamat at kwento mula sa nakaraan. Ang Apo Reef ay isa sa pinakamagandang diving spot sa Pilipinas, puno ng mga kahangahangang tanawin ng dagat at yaman ng kalikasan na dapat ipagmalaki. Ang Rizal Park ay isang simbolo ng pambansang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan, kung saan ang mga tao ay nagtitipon upang magmuni-muni sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Sagada ay kilala sa kanyang natatanging tradisyon ng mga nakabiting libingan, isang pagsasagisag ng kanilang mayamang kultura at espiritual na pamana. Sa mga pista sa Pilipinas, ang kultura at tradisyon ay sumisikat, nagdadala ng kasiyahan at pagdiriwang ng buhay sa bawat sulok ng bansa. Ang Coron Island ay isang patunay ng likas na yaman ng Pilipinas, kung saan ang mga bisita ay tumutuklas ng mga lihim ng kalikasan at mga kamanghamanghang tanawin. Ang Vigan ay isang UNESCO World Heritage Site na kilala sa kanyang makasaysayang kalye, isang paglalakbay pabalik sa panahon ng kolonyal sa Pilipinas. Ang Pagsanjan Falls ay isang tanyag na destinasyon para sa mga mahilig sa kalikasan, nag-aalok ng mga kamanghamanghang tanawin at pakikipagsapalaran sa tubig. Ang Taal Volcano ay isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas, nag-aalok ng kahangahangang tanawin na puno ng kasaysayan at kagandahan. Ang Matmayon ay itinuturing na isa sa mga pinakamagandang bulkan sa mundo, kung saan ang mga bisita ay patuloy na humahanga sa kanyang kamanghamanghang anyo. Ang Banawe Rice Terraces ay isang nakamamanghang halimbawa ng agrikultura at tradisyon ng mga katutubong Pilipino, nagpapakita ng kanilang kasipagan at dedikasyon. Sa mga pamilihan ng Cebu, ang mga lasa at amoy ng Pilipinas ay nagiging buhay, puno ng mga sariwang produkto at lokal na sining na umaakit sa lahat ng bisita. Sa Sagada, ang mga nakabiting libingan ay sumasalamin sa makulay na pamana ng kultura at tradisyon ng mga taong Igorot sa Pilipinas. Ang mga Chocolate Hills ay tila isang biyayang likha ng kalikasan, humihimok sa mga bisita na tuklasin ang kanilang kagandahan sa bawat pagkakataon. Sa Malapascua Island, ang mga coral reef ay nagbibigay ng isang kamanghamanghang mundo sa ilalim ng tubig. Nandiyan ang maramihang buhay dagat na umaakit sa bawat diver. Sa gabi ng tag-ulan, ang mga rice terraces ng Banawe ay nagiging isang patunay ng pagkakaisa ng tao at kalikasan, isang sining na nabuo sa loob ng maraming henerasyon. Ang Ati-Atihan Festival ay isang makulay na pagdiriwang ng pananampalataya at kultura, umaakit sa mga tao mula sa lahat ng sulok ng mundo para makiisa sa kasiyahan. Ang San Juanico Bridge ay isa sa mga pinakamahabang tulay sa Pilipinas, nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa ng mga tao mula sa dalawang lalawigan.
Ang Matmayon ay kilala sa kanyang perpektong hugis at pati na rin sa mga kwento ng nakaraan, tumutukoy sa kagandahan at panganib na dulot nito. Siargao ay kilala bilang surfing capital ng Pilipinas. Umaakit sa mga mahilig sa alon mula sa iba't ibang panig ng mundo sa kanyang kamanghamanghang tanawin.